nagdagdag ng additional 200 billion pesos sa infrastructure. Pero hindi niya binanggit na sa panahon din niya patuloy na lumalaki itong unprogrammed appropriations. But for the past 3 years, mula 2023, palaki ng palaki ang programmed appropriation ng gobyerno. Ano yung ni-request na unprogrammed funds sa budget ng 2025? Yung binabatigos ni Shelo Magno, magkano ang hinihingi ng national government bilang parte ng kanyang unprogrammed funds, unprogrammed appropriations? Magkano ang hinihingi? 158 billion 665 million 456,000. Kumakalat ho kasi ang kapikian na naman ng mga DDEBs. So, hindi lang ngayon, hindi lang DDEBs ha. Ngayon kasama na, bolt-in, officially, bolt-in na sila ng mga dilawang pink CPP. Oo. Pero syempre, wag natin muna tignan yung kulay. Although alam naman natin na iisa lang talaga ang dugo ng mga dilawan at saka mga DDEBs. So, alam naman natin, iisa lang ang dugo ng mga. Pero, wag natin masyadong tignan yung kulay. Okay? Wag tayong gano'n. Wag tayong masanay sa gano'n. Ang tignan natin, mga kotsero, yung sinasabi. O, yun ang bibigyan natin ng pansin. Balik ho tayo sa usapin ng PhilHealth. Alam naman ho natin, mga kotsero, na ang mga maiingay po pagdating sa PhilHealth, ang mga dilawan. Sinakyan na lang ho yan ng mga DDEBs. Kung meron ho ditong sa palagay ko, talagang sincero sa pagbatikos tungkol sa PhilHealth issue tsaka sa budget issue, I think, mga kotsero, yung mga yung mga dilawan. Kasi alam nyo, yung mga DDEBs, ito kasi yung DDEBs may kailangan pagtakpan yung confidential funds ni Sara Duterte, yung issue tungkol dyan, tsaka yung issue tungkol sa impeachment. So, sila, sasakyan nila yung issue na yan. O, yung issue ng PhilHealth. Para masapawan yung batikos tungkol sa confidential funds. Kasi doon olat sila Talo sila doon There is a clear and convincing proof that there has been a misuse, a misfeasance or malfeasance at worst. Non-feasance at best sa parte ni Sara Duterte tungkol sa confidential funds. Eto, mga kotsero, yung batikos ng mga DDEBs tungkol sa budget is most likely a distraction. It is a diversionary tactic para hindi pag-usapan yung confidential funds at ang lahat ng tao tumutok doon sa budget. So ngayon, pag-usapan natin yung merging. Nagkaroon ng merger, guys. Merger. Sa gitna ng mga DDEBs at ng dilawan kakamping. At hindi rin happy ang mga kakamping dito. Hindi rin happy ang mga dilawan dito sa nangyari na to. Unahin ko sa inyo ipakita itong mga comment, mga dilawang pink CPP tungkol sa merger na ito na naganap. Ito tulad nito, yan, si Pingping, sabi niya, Shelo Magno joined hands with DD Suckers. Guess so I have to start calling her 2-1? Ano? 1-2. That 2 appearing with the gigolo SR Sasot. Ayan, yan yung nag-live kasi silang dalawa, ayan. Hindi rin happy ang mga camping. Ito pang isa. Siyempre, puntahan natin mga political pundits nila. Ito. Si Richard Haydarian. Sabi, funny how Dilawans trolled me so viciously when I dared to debate these trolls when they were in power. Tungkol yan kay Sas Rogando Saso. And now, okay lang pala The hypocrisy, sabi ni Richard Haydarian. Pati mga dilawang pink CPP, hindi maging happy. Kudos to Shelo for making an effort here, but honestly, the time was before when Duterte was in power. Now, irrelevant na mga trolls na yan. Ayan, tungkol din yan sa comment ni Pingping. Ayan, silang dalawa ni Mr. Sasot. So, hindi rin sila happy. Pero ito, again, ang babatikusin natin, mga kotsero, is not the person but the idea. Batikusin natin yung ideya niya. Kasi merong ipinapakalat ng mga DDMs na protect this woman daw, sabi. Kasi may sinabi si Shelo Magno na mali daw yung pagkakaintindi sa budget. Mali daw yung pagkakaintindi ni Bongbong Marcos sa budget. Panoorin natin sandali para lang magkaroon tayo ng konteksto. Ayan, protect this woman at all costs, sabi ng mga DDMs. Natatawa ako kasi I saw press con ng presidente saying na inaayos at pinag-aaralan ng budget at ginustify pa kung bakit nagdagdag ng additional 200 billion pesos sa infrastructure. Pero hindi niya binanggit na sa panahon din niya patuloy na lumalaki itong unprogrammed appropriation. Sabi niya kaya lumaki yung infrastructure budget dahil sa mga priority infrastructure. Mr. President, basahin niyo naman yung pinapadala sa inyo sa opisina niyo. Yung mga priority programs nyo, nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang. Yung pinsan nyo,
tell him na dapat pinaprioritize yung big infra projects. But for the past 3 years, mula 2023, palaki ng palaki ang program appropriation ng gobyerno. Saan ang prioritization doon, no? Pag tinignan mo yung DPWH project, ano yung priorities dyan? Flood control, multipurpose building. Gaano bang karaming multipurpose building ang kailangan natin sa Pilipinas? So, for me, bilang Pangulo ng bansa, it's very disappointing na nadidinig ko yung Presidente na mali-mali yung datos na sinasabi at mali-mali yung facts na sinasabi about the budget. Marami naman po kayong staff, pwede nyo silang ikonsulta para bago kayo mag-press con, informed yung mga sinasabi nyo para yung polisiya na ini-implement nyo, tama rin. Sige lang. Salamat, Martin. Siguro naman, fair na yun, no? Oo, napagbigyan na natin siya. She had her day in court, kung baga, narinig na siya eh. Hindi nga niya tinutukan yung PhilHealth eh. Tinutukan lang niya ang program appropriation. Sabi niya, for the past 3 years, lumalaki daw ng lumalaki yung unprogram appropriation. Eh di puntahan natin yung unprogram appropriation. Unprogram appropriations, fiscal year 2023. Huwag natin isama yung 2022, mga kotsero. Alam niyo kung bakit? Yung budget ng 2022, mga kotsero, galing yon sa GAA na ginawa ng 2021. So, hindi mo pwedeng ibilang dito yung 2022. Kasi kailan lang nahadal si PBBM? 2022. Kailan lang siya umupo? 2022. July 1, 2022. Meaning, yung kanyang budget sa 2022 ay yung budget na ginawa ng Duterte administration. So, start tayo ng 2023. Kasi ito na yung budget na ginawa ng Marcos administration. Ang program appropriations, magkano? Ang total ay 807 billion 162 million 480. Yan yung sa 2023. Puntahan natin yung 2024 kasi technically 2 years pa lang talaga. 2025 ginagawa pa lang. Magkano yung 2024? Ang program appropriations, kita naman, di ba? Ang program appropriations, magkano? Puntahan natin din yung same 731 billion 448 million 566,000. Anong lumaki? Nabawasan pa nga ng almost 100 billion. Paano lumaki, Shelo Magno? Sino ngayon ang may maling datos? Maling pagkakaintindi sa data? Gaaya, no? General Appropriations Fund yan. Galing pa yan ng DBM. Hindi ko na nga dinownload kasi baka sabihin ng mga tao, pinepeke ko eh. Ayan, at dito yung website ng DBM. 731 billion 448 million 566,000. Anong mas malaki, mga kotsero? Kailangan lang tayo na lang alam nyo kasi si Shelo Magno, magaling yan eh. Undersecretary yan ng DOF. Matalino yan. Professor yan sa UP. O dahil siya sabihan tanga kasi hindi siya tanga. Pero tayo lang naman, tayo mga hindi nakakaintindi, tayo lang naman na hanggang elementary lang ang natapos, college lang ang natapos, hindi nakapag-masteral, hindi nakapag-doctorate, hindi nakapag-high school lang ang natapos, tayo lang. Tayo lang na hindi mataas ang naabot sa pag-aaral. Ano hong mas malaki? 807 billion 162 million 480,000 o 731 billion 448 million 566,000. Ano mas malaki? Sabi kasi ni Shelo Magno, every year to, palaki ng palaki. Baliktad. Pababa ng pababa ang program appropriations. Ang mas malaki yung sa 2023. Ito pa. Ano yung ni-request na unprogram funds sa budget ng 2025? 2025 na to next year. Yung binabatigos ni Shelo Magno, magkano ang hinihingi ng national government bilang parte ng kanyang unprogrammed funds. Papakita ko sa inyo. Ito yung National Expenditure Plan. Unprogrammed appropriations. Magkano ang hinihingi? 158 billion 665 million 456,000. Anong mas malaki, mga kotsero? Yung approved noong 2024 na 731 billion 448 million 566,000 o yung hinihingi ng 2025, which is 158 billion 665 million 456,000. Sige nga, pakisagot nga yan, Madam Shelo Magno. Total UP professor ka eh. Total naging undersecretary ka ng Department of Finance. Anong mas malaki sa dalawa? Sabi niya kasi, mga kotsero ang unprogrammed funds lumalaki ng lumalaki kada taon. Anong mas malaki sa dalawa? Sabi ko sa inyo, mga kotsero, wag natin atakihin yung tao, atakihin natin yung ideya. Ano yung ngayon na mas malaki? Nasaan yung sinasabi ni Shelo Magno na mas malaki, palak na every year, for the past 3 years, palaki ng palaki yung hinihinging unprogrammed funds. Ayan ang linaw. Matalino ho si Shelo Magno. Matalino ho siya dahil professor siya ng UP at nakagraduate siya ng UP. Matalino ho yan. Pero hindi niya sinasabi ang totoo. Mas malala ho yun. Buti pa naging tanga ka na lang, buti pa naging bobo ka na lang kaysa sinungaling. Hindi ko inaatake si Shelo Magno Sinasabi ko lang ho sa inyo yung totoo. Ayan ho yung totoo.
Buti sana kung sinabi niya na yung unprogrammed funds ay bumababa. Kaso hindi. Ang sinabi niya, ang unprogrammed funds ay pataas ng pataas kada taon. Really? Kakatingin lang natin ang unprogrammed funds. Oh. Ito, 2023. Ayan, 2023, 807 billion. Tapos, 2024, bumaba ng 731 billion. Ngayon, sa National Expenditure Plan, magkano ang hinihingi? 158 billion. So, pababa. You have these people like Shelo Magno, like Tony Liachon, na handang-handa sila isuko yung kanilang kredibilidad bilang mga eksperto for whatever reason that they have. Kung ano man yung motibo meron sila.